Sunod na tanong mula kay Leth Narciso, DZRH. Microphone. Good afternoon, Yusek. Ma'am, ipinababasura na ni Vice President Sara Duterte yung articles of impeachment laban sa kanya. I understand that the palace's position on the impeachment is non-interference. Pero considering po yung mga lumabas na impormasyon sa determination of probable cause sa Kamara, ano po ang masasabi ng palasyo sa claim ng kampo ni VP Sara na, and I quote, "None of the allegations sufficiently establish the constitutional standards for culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, high crimes, or betrayal of public trust"? Una-una po lumalabas dito sa kanyang naging tugon, hindi niya po dininay, walang outright denial ng akusasyon, mga akusasyon sa kanya. Katulad po ng di umanong paglustay ng confidential funds, pagbabanta sa buhay, lalong-lalo na sa buhay ng Pangulong Marcos Jr., pagtanggap di umano ng pera mula sa mga drug lords at mga unexplained wealth. Lumalabas sa kanyang tugon ay hindi niya to dininay. At ang ginamit lamang niya na depensa ay mere technicalities. Bakit daw naipalabas o papaano nakuha ang mga ebidensyang ito? So, ito rin po yung dati niyang ginamit na tugon sa House of Representatives sa Committee on Justice. Mas maganda po sana na mas maipaliwanag niya sa taong bayan itong mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities to have the complaint be dismissed. So, abangan na lang po natin dahil nasa kamay na po ito ng mga senator judges kung i-dismiss nila outright, forthwith, nang hindi nakikita ng taong bayan yung mga nais makita na ebidensya. Kung makiklear naman po ang Vice Presidente sa pamamagitan ng mga ebidensya at ito'y madidinay niya, mas maganda pong maklear niya yung pangalan niya at maipaliwanag niyang walang katotohanan lahat yung mga inaakusa sa kanya rather than using mere technicalities. Ibig po bang sabihin niya na kapareho po yung pananaw ng palasyo dun sa resulta naman ng survey ng Okta Research na 74% ng mga Pilipino ay pabor na ituloy ang impeachment trial? Kahapon ay sinagot po natin yan. Kung ano man po ang resulta ng survey, mataas man, mababa, ang kailangan po dito ay accountability, transparency, lalo na kung ikaw ay isang public servant. Pero muli, nasa kamay ito ng Senado at hindi po makikialam ang Pangulo sa mangyayari sa Senado. Taong bayan na lang po siguro ang maging mapanuri at magmasid kung ano mangyayari sa Senado. Sunod na tanong mula kay Tristan Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Yusek. Good afternoon. Initially, Malacanang welcomed the idea of Senator Jinggoy Estrada's voluntary surrender. But as the situation unfolded yesterday, you have DILG Secretary John Vic Remulla clarifying that the senator was arrested and did not surrender. There was also a video showing heated exchanges between Secretary Remulla and Senate President Alan Peter Cayetano. So for Malacanang, matatawag ba nating arrest o surrender ang ginawa kay Senator Jinggoy, and how do you view yung pagpasok po sa eksena ni Senate President Alan Cayetano sa pag-aresto po ulit kay Senator Estrada? Unang-una po, nais nating bigyang linaw ito. Nung nagsalita po kasi si Senator Jinggoy Estrada, sinabi niya na siya ay magbo-voluntary surrender. Pero lumalabas po, ayon na rin po kay Secretary John Vic Remulla, nandun na po sila sa Senado to serve the warrant of arrest. So, mag-aaresto na po sila at humingi na lamang po ng pagkakataon itong si Senator Jinggoy na kung siya ay maaari pang magbigay ng statement. So, in other words, nauna po ang pagsisilbi ng warrant of arrest bago sa kanyang press con ni Senator Jinggoy Estrada. So matatawag po itong pag-aresto dahil
hindi po voluntaryong pumunta si Senator Jinggoy Estrada mismo sa mga law enforcers, hindi pumunta sa CIDG, sa PNP, o sa korte sa Sandigan Bayan. So, tama po ang pananaw ni Secretary John Vic na hindi po ito voluntary surrender kung hindi pag-aresto. At yung tungkol kay Senator Alan Cayetano, makikita niyo po na sa eksenang yon, hindi po ibinibigay ng kusa dahil hawak po literally ni Senator Alan Cayetano si Senator Jinggoy Estrada. At nagkaroon lamang ng pagpipigil itong si Secretary John Vic. Pinigilan niya na makalabas si Senator Jinggoy Estrada. In other words, wala pa sa kustodiya nila na matatawag itong si Senator Jinggoy habang nakikipagtalo si Senator Alan Cayetano. So, yung voluntariness was negated sa mga ganong akto. But can we consider that as obstruction of justice? Hindi naman siya obstruction of justice, di naman niya tinago, nagkataon lang na pinipigil niya dahil siguro iniisip niya siya ang Senate President, nasa lugar niya siya, at ang sinasabi nga niya ay this is not for Senator Jinggoy but for the institution. Last na lang po. So dahil po nangyari yung pag-aresto kay Senator Jinggoy, wala rin pong nangyaring sesyon kahapon. And Senate Minority calls it a boycott of duty because they don't see yung pag-aresto po kay Senator Estrada as a justifiable reason not to hold session dahil may mga responsibilidad pa rin po sila. Given kung magpapatuloy po yung ganitong pangyayari sa Senado, how is this affecting yung syempre po yung pagpupush ng mga legislative priorities ng administration and yung mga trabaho rin po nila dapat para sa taong bayan? Katulad din po na sinabi ko noong mga nakaraang araw, sa parte po ng Pangulo, sa parte po ng Ehekutibo, wala pong magiging issue. Kahit sino po ang leader sa Kongreso, makikipag-ugnayan, makikipag-cooperate ang Ehekutibo para lamang maipasa ang mga priority bills para sa taong bayan. Ang Pangulo po ay hindi isipin ang sarili, hindi isipin ang sariling interes. So, iyan po ang itanong natin sa Senado dahil tama po, hindi naman po kinakailangan na hindi magtrabaho kahapon dahil maski na po ang paghatid at pagsama kay Senator Jinggoy Estrada bilang kaibigan ay nararapat lamang. Pero hindi po kinakailangang talikuran ang sariling mandato para lang sa ganitong klaseng issue. Follow-up question mula kay Lizel Pardilla, PTV. Good morning po, Yusek. Yusek, Senate President Cayetano insisted not to implement the warrant of arrest within the Senate premises pero nangyari pa rin po. Would it set a possible precedent for possible future arrests sa mga senators to be carried out within the Senate if necessary kahit po na pinapalaga ng Senate leader sa ngayon? Unang-una po kasi, alam naman po nila na kapag ang isang crime na kung ang isang senador ay involved sa isang crime at may warrant of arrest at ang crime na to, ang penalty ay maaaring imprisonment of more than 6 years. Alam nila na pwede itong arestuhin. So, hindi po nga kailangan na sila ay humadlang. Mas magandang makipag-cooperate sila sa mga law enforcers. Yun po ang tamang proseso at yun po ang may paggalang sa bawat institusyon. Follow-up question, Ivan Mayrina, GMA7. Ma'am, sa statement na inilabas ni Senate President Cayetano, he is framing this issue as a battle for Senate independence. Ang implication po nito, may pakikialam ang executive, ang Malacanang, sa affairs ng Senado. Your statement, Yeah, please. that's why. Senate independence. Independence from what? Ano ba ang pinapalagan ni Senator Alan Cayetano? Saan ba nakialam ang Pangulo? Tama lamang po na i-serve ang valid warrant of arrest. Ang ibig po ba niyang sabihin kapag nagsisilbi po ng valid warrant of arrest sa Senado, sa mga itong klaseng crimes, ay dapat hindi isilbi? So, yun ang tanong. So, papaano magkakaroon
ng pagtutulungan, kooperasyon, ang bawat sangay ng gobyerno kung merong magmamataas, merong hindi tutupad sa batas, at merong maghahari-harian. Hindi pwedeng ganun. Lahat po dapat patas. Sunod na tanong mula kay Left Narciso, DZRH. Ma'am, dahil apektado nga yung trabaho sa Senado, 2 araw na lang po bago yung Senate adjournment ng Kongreso, may hinihintay ba ang palasyo na priority bills na dapat maaprubahan mula sa Senado? Sa ngayon, alam naman po natin kung ano yung mga priority bills, hindi lang 2, hindi lang 1, hindi lang 3, marami po. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lang mga Pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maaapektuhan sa ingay at gulo sa Senado.